Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan sa pang-aabuso at pang-aapi? Ang taong handang magbuhis ng buhay alang-alang sa bansa ang may tuturing nating pinakamahusay na bayani sa ating lipunan. Walang sino man ang Sinilang ako noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 ng gabi, araw ito ng Miyerkules. At ang aking kapanganakan ay muntik ng ikasawi ng buhay ng aking ina sapagkat nahirapan siya sa pagpapanganak dahil sa laki ng aking ulo. Si Teodora Alonso o mas kilalang si Doña Lolay. Hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas mahusay siyang magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Noong ako'y 8 taong gulang, naisip kong isulat ang aking kauna-unahang tulang pinamagatang sa aking mga kababata. Inhatid ako ng aking kapatid patungong paaralan. At nung ako'y nag-aaral ay namulat ako sa estado ng pag-aaral na usong-uso sa panahon noon. Ayoko nang bilangin na ang palo na aking natanggap mula sa aking maestra. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binyan ay sumambulat naman sa akin ang masamang balita na hinuli raw ang aking ina at inakusahan ng kanyang hipag na magkasabot raw ang aking ina at ang aking kapatid nitong si Jose Alberto na Lasuncia at Tineo de Municipal. Ganoon na lamang ang lungkot ko nang inatid ako ng aking kapatid sa Ateneo Municipal. Dito ko naranasan ang pait ng buhay ng walang malalapitang magulang. Noong una ayokong tanggapin ng mga pari dahil ako'y payat at napakaliit. Dahil sa patinding pagdaramdam ko sa kinantungan ng aking ina, sa panahong ito ay wala akong ibang nilapitan kundi ang Diyos lamang. Nakalaya na ang aking ina noong ako'y makapagtapos ng kursong sekundarya sa Ateneo. Bumalik akong Kalamba, ngunit ayokong pabalikin sa pag-aral ng aking ina. Nanghihinayang ang aking ama sa aking kuntalino, kaya pinag-aral akong muli ng kursong filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas. Dito ko nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kalahiyaga. Siya si Segunda Katigbak. Siya ay napakaganda at maliwalas ang mukha. At ang kanyang ngiti ay nakakagayuma at nakakaakit habang kausap ko siya. Unti-unti ako naaakit sa matamis niyang mga salita. Ngunit naudlot ng si Segunda ay pauwiin sa kanila. Tapos ako sa medisina ay agad akong nagtungo sa Paris upang mag-ensayo bilang doktor. Panahong ito ay natapos ko na ang aking nobelang Noli Me Tangere. Dito ko muling nakilala si Osisan, ang aking muling inibig, ngunit patapat ako sa bansa kaya hindi kami nauwi sa pagpapakasal. lakas mo tuwing nanghihina ka. Rizal in America. Dakilang bansa ang Amerika, ngunit walang tunay na kalayaan ng tao. Rizal in Thailand. Nakakita muli ako ng pag-ibig. Dito ko din nakilala ang aking huling pag-ibig na si Josephine Bracken. Di naglaon ay nahulog kami sa isa't isa kahit pinagkaitan kami ng kasal. Idiniit ako sa dapitan at hinatulan ako ng kamatayan. Unang dumalaw ang aking ina. Nais niya akong yakapin ngunit pinaghiwalay kami ng mga gwardiya sibil. Pangalawang dumalaw ang aking kapatid na babae. There is something inside me. Binulong ko sa Ingles upang hindi maintindihan ng mga gwardiya. Sinulatan ko ang mga mahal ko sa buhay na hindi pa nakapagpaalam. Kung matanggap mo ang sulat na ito ay pumanaw na ako. Paalam, pinakamatalik at pinakamahal kong kaibigan. Sa aking kapatid na Sebastiano, 4.5 taon na tayong hindi nagkikita at nakapag-usap. Masakit sa akin na iiwan kitang nag-iisa upang pasanin ang ating pamilya.
Naiisip ko ang iyong sakit at sakripisyo. Mabigyan mo lang ako ng mabuting kinabukasan. Patawarin mo sana ako. Aking pinakamamahal na kapatid. Jose. Consumatumes. lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.